Ano ba ang pakiramdam ng isang taong anak sa labas? Kapag bata ka, you wouldn't know. Mahirap, Morley. You're bullied by some of your classmates. Alam ko si Buboy, sa mga kapatid ko, hindi kami nag-uusap na sa loob ng bahay. Sakit sa akin ni Morley. I have a son. Tinanong niya ako, Tay, totoo ba? Pampun ako. Napaliwanag ko sa kanya lahat ang plano ko. Pagtapusin mo na kita ng pag-aaral. Kung maghanap ka ng tunay ng mga magulang mo, ihatid kita. Nakabahan ako, Morley. Sabi ko, gusto mo na ba sila makilala? Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, umaga, hapon, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. Sa loob ng halos 3 dekada, kaibigan ko na siya, nakakasama ko na siya, marami na rin kaming pinagsamahan. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sino nga ba siya? Ano nga ba ang itinatago niya? Sa pagkakataong ito, aalamin natin, bubusisiin natin. Samahan niyo ako sa tunay na kulay ng isang Jobert Socaldito. Kaloka yung intro mo, dahil parang akong kinakabahan tuloy. Gusto baka sabihin mga tao nag-expect sila. Thank you, Morley. Thank you for having me in your vlog, in your show. It's an honor. Kumusta ka na, Jobert? Masaya. Kasi, pinairal ko nga, sabi ko sa inyo, ang positivity. Kailan positive. When you wake up in the morning, kailangan pasalamat kay Lord at buhay tayo, and start your day positively. Para hanggang sa pagtulog mo ay masaya ka, nakangiti ka. You don't entertain negativity, para basta, mga toxic yan. Sa maraming pagkakataon, sa maraming sitwasyon, marami tayong nakita, nasubaybayan sa isang Jobert Socaldito. Pero sa pagkakataong ito, muling uulitin ko, isang kakaibang Jobert Socaldito ang masasabi kong kausap ko. Totoo, Morley. Kasi sa pagkakaalam ko, I've been interviewed by a few friends. Konti-konti lang more. Sa Rual Chica, may iba-iba mga small set of friends. Sa'yo lang ang medyo mukhang maalala mo kaya ang eksena rito. Kasi ikaw lang nakakuha ng mga footages. Kasi kasama kita nung ako'y nag-birthday celebration sa Iloilo, ang aking hometown. Andun ka, kaya nasaksihan mo ang mga maraming bagay na hindi alam ng mga ng ibang tao, ibang kaibigan natin dito sa ating industry. Kaya I'm very honored, I'm proud, at saka sa'yo ko lang naibigay ang buong kwento ko actually. Sa'yo pa lang. Salamat, Jobert. At eto na, iisa-isahin na natin. Hihimay-himayin na natin. Kwento muna ng barbecue. Sa isang lugar sa Iloilo, habang kami ay kumakain sa isang gilid ng plaza, tinitigan ko si Jobert. Napansin ko, ang kanyang mga mata ay nasa isang gusali na kulay puti. Bakit nga ba? Kasi yung lugar na yun, napaka-memorable sa akin noon. Because that building na kaharap ko, Bureau of Customs sa Iloilo, kung saan ang aking late father, Attorney Custodio Socaldito, was the chief appraiser. Doon ako umakyat sa building na yan tuwing kinsenas at katapusan para kuhanin ang aking allowance because anak ako sa labas para baon ko, para pambili ng mga notebook ko, pagkain namin magkakapatid because we live in Pandan, Dingle, Iloilo. It's 1 hour away from the city. Sila naman sa Santa Barbara. So, magkahiwalay kami ng daddy ko. Actually, naluluha ako because, since my dad had worked there for decades also, marami nangyari. Kaya memorable sa aking lugar ni Morley. Kasi ang allowance ko 300 pesos. So, hati iyon. Every quincenas, I get 150. Tapos, katapusan, another 150. So, twice a month ako pupunta sa office ng daddy ko. Regular yon. Kung wala, halimbawa wala siya, pero more often, nandun siya. Pero kung wala man siya iniwan sa secretary niya, mura pa kasi mabilihin that time Ang 10 piso mo, malayo na nararating. Kaya yung 300 pesos na yun, hindi rin magkasya sa amin. Kasi may maiba pa akong kapatid sa aking nanay. Sa mother side ko sa Dingle, we are 11. Yung dalawa doon ay dito nakatira sa film home sa kanyang father. 9 of us, halos magkakasama sa bahay. Hindi man lahat ng mga tatay kasi we are of 6 fathers, 11 anak sa 6 na tatay. Ang nanay kong original na Miss International. Pero wala siyang pinakasalan. So, yung ibang mga fathers
mothers ng mga kapatid ko, iba naman nagpo-provide naman sa kanila, pero hindi lahat. So yung 300 na kinukuha ko, yun ang pangkain namin, panggastos namin for the month. Yung bigay ng daddy ko. Isang kwento muna ang muli kong bubuksan. Habang tumatakbo ang aming sasakyan, doon sa Santa Barbara Market ay may nakita ako isang bahay na kulay dilaw sa isang iskinita mula sa aming kinauupuan. Ikinuwento ni Jobert ang tungkol sa bahay na dilaw. Ano nga ba ang kwento nun? Actually, bahay namin yon. Daddy, si Mami, aking stepmothers. May nakitira kamag-anak ni Mami. After which, there was a time when buhay pa ang daddy ko that time. Kailangan daddy ko medyo bumagsak na ang kabuhayan kasi ikinulong sila that time. Takrame, lahat ng mga officers ng customs, mga examiners, mga customs appraisers, chief appraisers. Kailan to? Mga 1970s o early 80s. At 1970s. bakit? Yun ay nung martial law. Talagang lahat sila mga officers ay kinulong that time. Mga 2 years yun. Ang daddy ko kasi isa, nakaipon yun eh. Kasi ang sipag noon, magaling na lawyer yun. Plus, magandang sahod niya. We had cars, may mga farm, may hacienda. Yung bahay is so beautiful. Doon tagal lumaki mga kapatid ko. That house, pinatira ng stepmom ko, isang kamag-anak niya. There was a time na nangailangan ng mami ko ng pera. They offered na magpautang. Parang 150,000 yata at that time. Parang resibo lang na regular. Tapos dito nakalagay ang kasunduan na umutang. Tapos dito ang pirma. Tapos all of a sudden, nalagyan sa gitna ng additional information that covered the whole house, the whole lot, and everything. Parang ganon. So nagkademanda. Parang niloko. Parang loko. Pero we sued. Nagdemandahan kami kasi syempre ang ancestral house namin yun eh. Natalo kami. Kasi yung ebidensya that showed na kasi may space. Kaya mag-ingat din kayo ha, kapag may mapinipirmahan kayo ng mga loans and everything, huwag nyo hayaan na may matirang space sa gitna. Kasi maaaring dugtungan o lagyan ng addendum. So okay na yan, nakuha na nila. So ang natirang konting pera namin, pinatayo namin ng maliit na bahay sa harap na isang hindi masyadong tapos na bahay. Para lang may matuluyan ang iba kong kapatid. Isang direktang tanong. Sa tuwing nakikita mo yung bahay na dilaw na iyon, may panghinayang ba? May galit ba? Ano ang nararamdaman? Mixed emotions. Nanghihinayang because that is our ancestral house. Tapos may galit because bakit nyo inagaw? Alam, parang gano'n, bakit nyo kinuha? That is one of the heartaches na nananatili sa puso namin na hanggang sa pag nawala man kami sa mundong ito ay siguro dala-dala namin. Kasi pinaghirapan ng daddy at saka stepmom ko yun eh. Hindi nila yung ninakaw. So, may balak ba kayo na bawin ito, ilaban, para makuha? Wala na. So, mananatiling Wala. nasa puso mo yung kirot at sama ng loob. Maaari. Paano mawawala yon? Siyempre, we try to move on. But every time we see that, parang bumabalik sa alaala namin eh. Kasi hindi patas ang naging laban eh. So, pero sige lang. For as long as my brothers and sisters who live there ay okay, healthy, okay na ako. Isang matinding bira, isang matinding kurot ang ibabato ko kay Jobert. Jobert, ano ang pakiramdam ng isang anak na hindi kinilala ng isang pamilya? Pero bago niya sagutin ang tanong na iyon, babalikan ko kung sino yung mga nakakasalubong ni Jobert sa tuwing siya ay humihingi ng 150 pesos sa kanyang magulang. Sino yung mga nakakasalubong mo? Nakakasalubong isang kuya ko. Actually, mga kapatid ko pala yung iba. Kumbaga, hindi ko kilala personal. Hindi na-introduce sa akin. Pero may kutob ako na kasi yung mga bata, halos kaidaran ko rin. Alam ko si Buboy, isa sa mga kapatid ko. So, ang kuya ko at saka sister ko si Maricar, nakakasalubong ko yan. Pero, hindi ko sila kilala personal. Nagkakaroon ako ng kutob. Ang aking purpose ay puntahan si Daddy. Ganon din si Buboy eh. Si Buboy, not so much with Maricar eh. Si Maricar, hindi ko alam kung aware siya, kung naramdaman niya. Si Buboy ay medyo observant. Nakikita na pala ako ni Buboy before. Kaya lang, hindi niya ako malapitan kasi nahihiya din siya. Pero alam na niya, may idea na siya. Hold your breath. Eto na. Ano ba ang pakiramdam ng isang taong anak sa labas? Jobert, ibabato ko sa iyo yun. Ano ang pakiramdam mo? Kapag bata ka, you wouldn't know. Pero as you grow up, you're bullied by some of your classmates. Tapos papansin ko sa pamilya namin na ba't ganun? Ba't iba-ibang mga apelido namin? Pero wala kami lakas ng loob na itanong sa aming nanay. Because minahal naman niya kami. Magkakaiba kami ng apelido, but ang relasyon namin buo. Mas solid kami as sa mother side. Yung nga lang, poverty pa rin ang isa sa mga reasons kung bakit nagkakawatak-watak kami. Nung when I joined my father, when I was in grade 6, umalis ako sa Dingle. Dahil gusto kong ilalaban ko na to. At at a very
very young age, no, when I was in grade 6, I was 12 or 11 years old. Nag-demand ako sa tatay ko kasi hindi ko na kaya kahirapan tsaka yung pananakit sa akin ng lolo ko doon sa dili. Sabi ko, I want to study here. Gusto kong tumira sa'yo. Ginanong ko ang tatay ko. Siya naman, nasa office niya, helpless. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kasi heto isang anak niya na nagdi-demand. I didn't know na it's hard pala for him para magdesisyon kasi hindi pa siya handa na ipakilala ako sa mga kapatid ko. Ang ginawa niya, pinatira ako sa secretary niya for 2.5 years. Doon ako nag-aral, transfer ako ng school from White Elementary School sa Pandan to DePaul College dyan sa Mayharo, Iloilo City. Kaya lang parang sa bahay naman ng secretary niya, parang inaalila naman ako. Boss ng tatay ko. Alila ka. Parang feeling ko lang, napapagod ako kasi aga na pasok ko, gigising ka na maaga kasi magwawalis ka doon ng mga dahon, mag-igib ako ng tubig, parang ano ba ako? Akala ko ba sinusuportahan ni daddy ang pag-stay ko doon? Naging ano ka pa ngayon? Parang, utusan na yata ako. Kaloka, di ba? Akala mo, donya ka na doon, di ba? Oo, Yung pala, Julila, ako. Di ba nakakaloka? Lumayas ako dahil. Layas ka! Umuwi ako ng nanay ko. Binalikan ko, ang mami ko kasi was working in Manila. Nagmamanage ng bar ng tita ko sa Manila. So ang nanay ko naman, magdidemand naman sa tatay ko. Tatawagan niya. Sabi niya, dito si Jobert mag-aaral. Sabi niya, sa San Beda. Suplada ng nanay ko, di ba? Para maka-harbat lang, di ba? San Beda. Magaling humarbat pala nanay mo. Ay, takot sa kanya yung mga men. Ay, yung mga tatay namin, takot sa nanay namin. Huwag yung galitin nanay namin kasi Amazona yon. So ang gagawin niya, tawagan niya. Tapos ang ginawa, ang stepmom ko, pakabait talaga. She was the one who sent me a telegram. Uwi ka na dito sa amin. Kasama ka na namin sa bahay. So ako naman, natuwa. Kasi ang bait-bait na, di ba? Normally, pag mga madrasta, di ba? Para bang mag-unang itatakwil ka, hindi ka tatanggapin. So, pag umuwi ako ng Maynila, umuwi ako ng Iloilo, umuwi ako tatay ko, magsa-secondary high school ako noon. Mula doon, sinamahan ako ng tatay ko sa provincial capital. Kasi ang stepmom was the chief nurse. So, dati na kami. So, tatlo na kami. Biyahe na kami doon sa, papunta sa bahay na nila. Pagdating doon, ang script nila ay pinsan ako ng mga bata. 5 ang mga kapatid ko doon. Pero si Bubo, yung pangalawa sa panganay, may idea na hindi eh. So, pagdating doon, yung panganay namin kapatid, si Manong Jonathan, mabait yun sa akin noong una. The very first time that I arrived sa bahay nila, inaasikaso ko noon, yung panganay. Tinutulungan pa niya ako sa mga assignments ko at friends na friends kami. In the middle of school year, meron kami yung mayordoma ng tatay ko. Nagmahadera, kinausap si Manong Jonathan. At sinabi niya na hindi nyo pinsan yan. Anak yan ng tatay nyo sa ibang babae. Doon na nabago ang sistema. Doon na nabago ang landscape ng pamumuhay namin sa loob ng bahay na yun. Nagwala ang kuya ko. Naggalit. Talagang nagrebelde siya. One time, parang pelikula nga, Morley. Pagdating ko galing sa school, narinig ko nag-uusap si Manong Jonathan at si Mami Carmen. Parang pelikula talaga. Pelikula. Nakinig ako. Totoo palang nangyayari ito. Narinig ko si Manong na sinusumbatan ang mami namin. Bakit hindi niyo una sinabi sa akin? Bakit kailangan malaman ko sa ibang tao? Ako ang panganay. Ano na sasabihin ng mga classmates ko? Na mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin. Tapos pinapaliwanag ni Mami Carmen, Jonathan, huwag mo na sisihin si daddy niyo. Andito na yan. Tsaka mabait naman na bata yan. Hindi niya kasalanan yan. Kung bakit nangyayari ang hindi dapat na yan. Ando na ako eh. Unawain mo na. Bilang panganay dapat mas naintindihan mo. Hindi. Nagwala si Manong. Gabi-gabi. Nightclub. Dakong dala mga barkada. Lahat ng bisyo pinasok. Lahat binababangga ay mga sasakyan. Nagrebelde siya. At from then on, Morley, take note, mid of second year high school hanggang first year college, hindi kami nag-uusap na sa loob ng bahay. Sakit sa akin ni Morley. Pag halimbawa man, dumarating ako, nasa table siya, kakain ako, tatayo yan, Morley. Ako, I had so much love for all of them. In my heart, buo ang pagmamahal ko pati sa kuya ko. Pero hindi ko siya masisisi eh. Masabi ko nga, time lang will tell kung kailan niya ako matatanggap. I longed for that for many years. And it took like 1979, 78, bumalik ako ulit na Maynila eh. Kasi medyo nahirapan na sa panggastos ang pamilya ko. So sabi ko, instead ay gastos sa akin, gastos na sa mga kapatid ko. Pupunta lang ako Maynila para dito ako mag-aral sa UP Manila dapat. Since hindi ko naman nadalang transcript of records ko kasi nga naiwanan sa barko, naghanap ko ng work until I landed sa theater. Pero umalis na ako sa bahay nila na hindi man lang kami nag-uusap ni Manong. Ilang taon din, ilang dekadang hinintay ko para magkaroon kami ng liwanag. And that's the happiest, one of the happiest moments of my life nung tinanggap ako ni Manong. And to this day, we are the best of friends.
Alam mo, kasi mabuti alam ko. Ako, wala na akong dapat ikabigla eh. Sila, inunawa ko. Mahirap, Morley. Pero ayokong dibdibin masyado for as long as nandyan si Mami, stepmom ko, andyan si Daddy na who looks after me. Si Daddy pa naman hindi masyadong demonstrative kasi syempre, ang pabor niya sa kanyang pag-show ng kanyang pagmamahal, syempre sa mga tunay niyang anak. Ako, pag mga kailangan, nanghihingi ako sa kanya, pag kailangan. Maliban sa mga baon ko, ganyan. Kasi ayokong pagsilosan nila. Actually, sadya ko yun na hindi ako, ayokong maging katulad din nila na open for everything. Ako kahit sa pagkain, Morley, maingat ako eh. Kumbaga, hindi ako naghahanap kung anong meron. Okay. Sila pwede sa mag-request kasi bahay nila yun eh. Legit sila eh. Ako, ano ba naman, sabihin na hanap ka, wala. Kung alam mo naman na galing ka naman saan. Di ba? Alam mo, ayoko makarinig. In fairness, wala man ako narinig. Except for hindi lang ako kinakausap ni Manong for many years. Doon ako masyadong affected na time. Hindi ka dapat magmaganda, hindi ka dapat mag-iinarte dahil alam mo naman kung saan ka galing. Isa ito sa mga masakit na pangyayari kay Jobert. Si Jobert na mismo ang magkukwento sa kung ano ang kanyang nararamdaman. Habang ang kanyang mga kapatid ay nakasakay sa isang magandang sasakyan, siya naman ay naglalakad o kung siswertehin, makakasakay ng jeep papuntang eskwelahan. Totoo yan. Because my siblings, they all study sa mga private schools. Mga kapatid ko nag-aaral sa Colegio del Sagrado, Corazon de Jesus, private school for girls yon. Ang mga kapatid ko naman, St. Clements High School. Parang mga parang mga LaSalle Green Hills yan eh. Ako, DePaul College, co-ed na yung ganon. At every time mga activities sa school, si Mami at si Daddy would be present. Punta sila doon. Ako po may activities sa school, ako lang. Alam mo yan, pero I try to explain to my teachers na kasi may mga work and ganito. Pero sa totoo lang, hinahanap ko rin. Naghahanap din ako, pero wala eh. Kailan tanggapin ko yun? But in fairness to them, yung mga kapatid ko naman, they loved me eh. Yung bunso na nga namin, si Joseph, when he was growing up, alam mo, minsan kausap niya ako, naiyak talaga ako habang naglalakad kami papuntang plaza. Sa Santa Barbara, sabi niya, alam mo, nung malaman kong kapatid kita, kuya kita, ang saya-saya ko. Sabi ng bata, actually siya ang unang nagparamdam sa akin ng pagmamahal talaga, na pagtanggap. Tapos sila Maricar, yan. Tapos si Jackie naman, second to the youngest, is very, very intelligent at very, very warm. To this day, mahal na mahal ako ng sister ko yan. Lahat naman sila. At si Maricar, mahal na mahal ka ni Maricar. Yan nakaidaran ko. In fairness to them, I grew up well, lalong lumawak ang pag-intindi ko sa buhay, at lalo akong naging matapang. Kaya hindi mo ako pwedeng ibuli. Kahit saan mo ko itapon, mabubuhay ako, Morley. Sanay ako sa hirap, sanay ako sa merong konti. Pero I work on my own. At saka, ngayon, we have good communications. Pag may mga kailangan ng isa't isa, nagtutulungan. Nagtutulungan kami. Ganun na kami ko-open. Sa bagay, sabi nga, it's not too late. Or better late than never. Di ba? Napag-usapan na lang din naman natin ang kapatid na babae at kapatid na lalaki. Iisa-isahin natin sila. Sino nga ba si Jobert sa puso ng kanyang mga kapatid? At itanong ko ngayon kay Jobert, sa mga kapatid mo, isa-isahin natin sila mula sa panganay hanggang bunso. Pangalanan mo na rin. Ano sila sa tingin mo bilang isang kapatid na sumuporta at the end of the day nang makilala ka nila? Si Manong Jonathan, tagal na galit sa akin yon. Tapos, naalala mo yung Jojo Veloso case in 1996. Nung pumutok ang pangalan ko because I exposed that. Kasi sa showbiz na ako. At si Manong naman pala, nakikita ni Sol, kinukwento niya, was proud of me. Nung pumutok yung kaso ng Jojo Veloso case, kasi nakita niya paano ako lumaban. Kasi he used to work for Pag-ibig Fund sa Iloilo. May pupunta rin ng mga kliyente niya doon. Ang tinatanong, ano mo si Jobert? Doon niya sinasabing kapatid ko. Yun, si Manong Jonathan. And I love him so much. Of course, Manong, I love you. Ano pang pangalan niyo, sir? Jonathan Wilfredo. Pang ilang ko kayo sa magkakapatid? Ako ang panganay. So, ano message niyo po ngayon kay Jobert na birthday niya? Keep it up. Mas para ang relationship, parang gano'n na rin eh. Wala na ang mami, wala nang daddy. Kanina lang si siya sa amin. Thank you po. Si Buboy. Si Buboy. Si Buboy. Kalug si Buboy. Ay, oo, DJ yan. DJ! Diba? Inglesero! Si Buboy, mula nung malaman niya, nung nakarating sa kanya, nalaman niya na ako'y kapatid niya, he treated me well. Talagang umaalalay sa akin si Buboy. Napakaganda ng puso. Napakabait. Ang swerte ko to have him. Kasi syempre, next to the panganay siya eh. Yung mga friends niya, naging friends ko, kasama ng mga cousins namin, yung mga iba-iba. Si Buboy ang medyo maalaga si Buboy. Sir, ano pong name ninyo? I am the junior of the family, so my first name is Custodio Archaic, Okay. but they call me Buboy. Kumusta na si Jobert bilang kapatid? Well, Jobert is my peers when I was younger. We're still here in Iloilo. My barkada
barkada is also his barkada. So we used to be together, before, and when he started out in Manila, that's during the first year or second year college, we went together. Any message to Jobert Caldito? Say that he is very kind and very generous, all of us. In our dialect, mapinalangga. Very thoughtful. So that's really what endears me most to him, and I wish him the best, all the best. Thank you so much po. Well, si Okay. Maricar Oo. is the bubbly Oo. girl in the family. Oo. Kumbaga, PR girl yan. Oh, naku, ang saya namin yan. Yun ang binabantayan namin ng mga boys, si Maricar. Ano pong pangalan ninyo? I'm Maricar Sucaldito Palma. Pang ilan po kayo sa magkakapatid? Pangatlo ako and next to me is Jobert. Sino si Jobert bilang kapatid? Si Jobert, we love him so much, no? He is so generous, he is loving. At saka yung mga matatanda, talagang hindi niya pinapabayaan kahit si mami at saka si daddy noon. He is a loving brother and son. Yung kanyang pagiging gay, paano nyo tinanggap? Well, si Jobert, I thought he is one of our relatives. Hindi ko alam, nakapatid ko pala. Pero that time, close na kami nung nalaman ko. So, parang wala lang. Nung nalaman ko, I was the last person to know. Tinago nila sa akin kasi close na kami. Yung hindi makamove on, yung eldest namin, wala talaga siya as in. Pero ako, tinanggap ko siya kasi talaga yung closeness namin, grabe na. Kaya sa lahat namin magkakapatid, ako ang pinaka-closest niya. Yung biodata ko, yung pinakadulo, sister of Jobert Sucaldito. Kasi kilala na si Jobert eh. So proud ka talaga sa kanya. Proud, oo. May mensahe ka ba kay Jobert ngayong birthday niya? Jobs, alam mo yun. I love you so much. You've been a generous brother to us. Kahit hindi kami nagsasalita or ano. Basta andyan ka lang palagi and kami andyan palagi sa iyo. Thank you so much sa pagmamahal mo, sa take care sa amin ng mga kapatid mo. Love you, Bert. Happy birthday. 36 pa lang naman tayong dalawa. Pareho kaming age. Thank you. Oo, sige. Thank Salamat you po. so much. Gusto mo nun si Jackie, very sweet younger sister. Matalino yun, nakafocus yun sa school. Kala ko magmamadre yan eh. Alam mo yun, napakabait na bata. Kung wala ka masabi. I'm Jackie. I'm the youngest sister. Jackie Sucaldito Arigol. Sino si Jobert as a Brother, si Jobert is a very loving and kind and generous brother. Though we don't see each other that often, kasi though we are both from Manila, but I'm from Laguna and he's in Quezon City. Ano ang reaction mo kapag napapanood mo siya? Siyempre, masaya. Proud of him of what he has become and his entry to the showbiz world. Medyo lumaki na rin name niya. Every time na may kakilala, sabi, kapatid mo ba si Jobert? Oo. So, very proud of him. Message na lang kay Jobert. Jobert, happy 63rd birthday. I know na masaya ka. Siyempre, with your family around you, I know na you're at peace. And I just wish and pray for your health. Always good health. Yun lang naman eh. And at peace with everyone. Yeah. So, happy birthday, John. We love you. Tapos si Joseph, yung pinaka-sweet kong kapatid, yung bunso namin, who is now based in Negros sa Pontevedra with his family. My name is Joseph. I'm the youngest brother of Jobert. Kumusta na po kayo dito? Actually, okay po. As of now, I am settled in Negros, Pontevedra, Negros. So anong feeling na nagkasama-sama kayo magkakapatid at this time? Actually, it is overwhelming. Kumusta naman kayo ni Jobert bilang magkapatid? Jobert is very generous. He has a soft heart for everyone. And he tends to give way or level up in his way of giving help and assistance to the family and each of the members. Message sa kay Jobert na birthday ngayon. Babette, I call him Babette, be able to have the essence of preserving your health. I know it's because you are very important and you are dear to us. And I am telling you this, kung ano ang binahagi mo sa akin, ibabahagi ko rin ulit sa iyo, ibabalik ko yung pinagsasabi mo. Just take care of your health, be cautious with the deals of those people kasi palagi ka na lang nadadapa. And I know you're wise enough for now. And just prepare in order for you to
myself and be able to face the reality. I love you. This is the first time na kompleto kami anim after our dad's death. Ang namatay ang daddy namin no year 2000. Ngayon na kami na kompleto ulit sa birthday celebration ko, sa 63rd birthday celebration ko. Kaya walang mapagsidla ng kaligayahan ng puso ko. This is the best birthday ever na naganap sa buhay ko. Hindi natin alam, hindi ko tiyak, destinasyon ba o sinadya ni Jobert Socaldito ito. Sa kanyang kaarawan mismo, naroon ang matinding laban. Pangbubulgar na po ito. Hold your breath. Dahil ang dami ng pinagdaanan ni Jobert sa showbiz. Ang iskandalo kay Jojo Veloso na humantong sa posibleng kamatayan niya dahil pinahunting na siya. Ang away nila ni Willie Revillame na kung saan nagpaalisan, napatalsik si Willie sa ABS-CBN. At ang matindi pa nito ay ang sinasabi na pagkawala ni Jobert dahil sa isang Nadine Lustre. Ilan lang iyon sa mga intrigang pinagdaanan ni Jobert, pero sa pagkakataong ito, isang matinding World War, Silent War ang naganap sa kanyang kaarawan. Hindi sinasadya lahat. Kung papakit ko naisip na doon mag-celebrate, is that una, na-miss ko yung mga classmates ko rin. Because ilang beses na ako iniimbitahan para sa mga reunions, hindi ako pumupwede. Yung mga kapatid ko, sobrang miss ko. At hindi lang naman mga taga Santa Barbara, yung mga taga Iloilo din, kasi hati yan eh. Pwede mo ako mag-party dito eh. Pero ang purpose ko talaga is that I have a son, may anak ako, si Carlo Brian. Diba? He's turning 23. At yung anak kong to, alam na naman nila eh. Paisa-isa, mga kapatid ko, kilala na si Carlo. Pero gusto ko, buo tayo. Sa party ko, I will gather all of you. Yung magagather ko. Because I'd like to formally welcome my son sa Socaldito family. Isa yun sa mga reasons kung bakit nagbuo ako ng party. I requested from them na tanggapin ang anak ko. Alam ko naman tanggap nila eh. Pero bilang miyembro ng pamilya na talaga. Kasi hindi pa na-experience ang anak ko yung makasama talaga sa buong grupo, buong pamilya. At in fairness, natanggap nila. Isang kwento, isang sitwasyon ang muli nating bubuksan. Ito yung kwento na kung saan walang kaalam-alam si Jobert. Nakakanta pala si Carlo. Doon, simulan natin kung ano ang naganap sa stage na yon. Nagulat ako because that was the very first time na narinig ko si Carlo kumanta. At nagawa pa niya ito sa mismong kaarawan ko. Yun doon ang kanyang surprise gift sa akin. That's why I went up, I supported him. Kasi syempre first time niyang ginawa ito sa buhay niya. Hindi ko narinig kumanta yung bata niya sa bahay. Kaya sobrang galak ko, Morley. Baga, my son made an effort, extra effort, para alam niya kasi may hilig ako sa mga music, may hilig sa mga love song. Naganda siya ng kanta, ialay sa akin. Kaya asama pa yung apo ko, di ba? We were on stage. Talagang hindi ko talaga alam kung paano siya pasalamatan. Because my son, Carlo Brian, is the most important person in my life. Mawala na lahat. Huwag ang anak ko. Habang kumakanta, si Kaloy, hindi na kayanan ni Jobert ang kanyang sarili. Mula sa kanyang kinauupuan, tumayo ito, pumunta sa stage, niyakap ang anak, hinalikan. Kasi minsan lang nangyayari ito eh. Minsan lang ako kantahan ng anak ko. Siyempre, madadala ka taga emotionally. Kung pwede lang, gusto ko isigaw sa kanila, uy, palakpakan nyo, anak mo yan. Alam mo yung take pride, so much pride. At saka, Morley, alam mo yung pagkadayakap mo sa anak mo, yung pintig ng puso niya, kasi lakas ang pintig ng puso mo. Alam mo yun, yung feeling na eto tayo, tatlo tayo ng apo ko. Kasi syempre, apo ko, I love so much my apo din, si Lenlen. Kasi sabi nga ng mga matatanda, di ba, mas mahal ang tubo sa puhunan. Syempre, may apo ako, sobrang mahal ako. Baga, kahit tayo na lang, tatlo sa mundo, masaya na ako. Pero syempre, with this loving family that we have, we are so lucky. Kaya doon sa stage yun, di ba, kaya nag-speech ako na I want to formally introduce my son to them. At nakita mo naman yung mga ngiti sa mga mukha ng mga pinsang ko, mga tsahin ko, mga kapatid ko, mga classmates ko, nag-iyakan pa nga iba. Because naramdaman nila that you helped made my son whole. Na kumpleto ang pagkatao niya because of this particular event. At it's on my birthday. Kung yun man lang sasabing sinadya ko, maaari. Pero yung pagtanggap nila, overwhelming. Kaya ang saya-saya. Alam mo ba, since the time that we left Iloilo, mas lalo naging close sa akin. Kasi alam niya, sukaldito na siya. Gaano mo siya kamahal? Morley, more than my life. At Morley, mahal na mahal ko yan, pero disiplinado yan. Hindi ako basta-basta ama na i-spoil. I-spoil kita in terms of food, in terms of shelter, at saka yung pangailangan mo. Pero dinidisiplina ko yan. May mga pagkakataon when he was studying. Di ba pag bata, pag umaga ang klase, tinatamad, bumangon, ganyan. Doon sa time na talagang halos buwisit na buwisit siya, kasi ayaw pumasok, minsan Morley, napapalo ko yan. Bibihira nga lang nangyari. Pero hindi niya alam, lingid sa kaalaman niya, papasok ako sa kwarto ko, Morley, ilala kong pinto, ako ang humagulgol. Ginawa mo yun? Siguro mga
3 times. Because I call that tough love. Kasi, di ba, pag mahal mo yung tao, gusto mo siyang lumaking maayos. Ayaw mo pagdating ng panahon na wala ka na. Tsaka pa lang siya pagsisimula. So habang nandyan tayo, i-guide na natin. Sino ba gustong magusto? Sino ba magulang na gustong saktan ng anak? Physically. It may not be too hard. Pero sinaktan mo pa rin. Pero kailangan kong gawin yun. Kasi pag hindi ko ginawa yun, baka ano siya ngayon? Kasi siyempre, papasok sa utak niya, mag-inculcate sa puso at utak niya na mali siya. Sometimes you have to do that. I'm sure sa mga anak mo, hindi rin nawawala yung mga ganyang... Ilang taon na si Carlo? He's turning 23 at he's so a beautiful person. Such a blessing from God. Sa kanya ko naramdaman mo, okay, mahal ako ng mga kapatid ko. Mahal ako ng mga pamangkin ko, ng mga apo ko. Pero kung tatanungin mo ako, kung kanino ko nararamdaman ang tunay talagang pagmamahal, Carlo. Bakit? Mararamdaman mo, Morley, yung kapag naririnig niya, nalalaman niya na yung ibang mga pinsan niya ay would take a little advantage of me, kaya tawagan niya yung Morley. Sasabihan niya yan. Hindi mo niya inaaway, pero sasabihan niya na tama na, maawa kay tatay. Tapos pag, natutulog ako, pag gising yan, pag dumating ako, kahit madaling araw, Morley, lalabas siya ng kwarto niya para halikan ako. Tapos pag gising ko, minsan pag gising yan, he will check on me. Check niya ako sa kwarto if I'm okay. Alam mo, ito na maganda dyan. Nag-aaral yan dahil sa Trinity. Tapos may, hindi man, parang may controversy about me. Yung the Nadine Lustre yata or even before that. Basta may problema, issue about me. Tayo okay ka lang. Yun ang tayo sa akin. Okay lang ako, nak. Ikaw, anak, okay lang ba sa'yo? Sabi ko, baka mamaya kasi mabuli ka eh. Kasi siyempre, alam nila, anak kita. Tay, hindi mo ako papayag na mabuli nila. Kaya ko tayo, huwag ka mag-alala. Ang gusto ko lang malaman kung okay ka. Oh, iyak ka. Of course. Of course. Ang dami namin pinagdaanan din ni Carlo. Some struggles. Siyempre, normal yun eh. Kasi alam mo naman na, siyempre, nagrebelde yung bata when he was younger. Kasi nga, may mga pamangkin ako, pag mainit ang ulo nila, paparinggan nila, ampon. Siyempre, nalalaman ko yun, nakakarating sa akin. Siyempre, ang sama-sama ng loob ko, pero wala na akong magagawa. One time, umuwi si Carlo, nakarating sa kanya yung bagay niya. Talagang, siguro na rin din na. Binlang niya yung door niya, ng pinto niya. So ako naman, pumunta ako sa kanya. Tapos, sabi ko, baby, anong problem na? Sabi niya, lagi na pinagigitan, ampon ako. Okay, kung ano ko, ampon. Ganyan siya. Baby, punta tayo sa room. Usap tayo. Magulgul siya. Nilakon pinto. Usap kami. Sabi ko, nak, actually, hindi pa ako handa. Kasi tinanong niya ako, Tay, totoo ba? Ampun ako. Matagal ko nanininig yan eh. Pero gusto ko lang malaman from you na hindi ako handa na ipagtapat sa iyo. Kasi ang plano ko, pagtapusin mo na kita ng pag-aaral. Pagkatapos ka ng pag-aaral, kung maghanap ka ng tunay ng mga magulang mo, ihatid kita. Kailangan dahil tinatanong mo ngayon, I'm not ready, but I have to tell you honestly kung anong nangyari. Kasi naikwento ko sa kanya, yung nanay mo, yung tatay mo, hindi pwedeng ando ka tumira sa kanila kasi may kanya-kanya pamilya, yung ganyan. So, binenta ka sa akin. Marami. Tapos, napaliwanag ko sa kanya lahat. Tinanong ko siya sa kahuli-hulihan sandali. Gusto mo na ba sila makilala? Ano ang sinagot niya? Kinabahan ako, Morley. Baka umuo. Ang sagot niya, ayoko tayo. Magulgul ako lalo. Kahit ikaw yung Morley sa kalagayan ko. Kinakabahan ako, Morley. Pag sinabi niya, opo. Kasi, ano siya eh. Narindi na eh. Yung sinabi ko, gusto mo na ba sila makilala? Ako tayo. Mahal kita. Anong masasabi mo sa laban ni Jobert na to? Maraming salamat sa paglaban and hindi niya sinukuhan eh. Ever since na kahit nung siya pa lang wala pa ako. Alam niyo naman yung family eh, magulo, may problema rin sila and all. Hanggang sa tinanggap siya kasi effort niya consistent ever since, 'di ba? From the start, maraming salamat talaga kay tatay and mahal na mahal ko siya. Hindi ka ba nahiya o nakaramdam na parang pagkaalok dahil ang tatay mo ay bading? Ay, hindi po. Actually, sobrang saya nga nun eh. Kasi isipin mo may mother ka na, may father ka pa. Maraming time na, syempre, magtataka, gay siya, anong feeling mo? Marami na nagtanong sa akin yan. Ang sinasabi ko lang, basta mahal niya ako, mahal ko siya. It's okay. Paano ka ba maayos na pinalaki? Yung sinasabi mo pinalaki ka na maayos. In what way? Ano-ano yung mga ginawa niya? Syempre, nung bata ka, kahit yung anak ko ngayon, sobrang close. Mas gusto pa nga sa kanya sumama kaysa sa akin, di ba? Ayaw siyang iwan. Sobrang malapit kasi sa kanya lahat talaga ng bata. Parang iba yung way na pakikisama niya. Although strict siya, pero understood naman pag parent. Yun lang. Ngayon ay lihitimong sukaldito ka na, tinanggap ka ng mga sukaldito. Yes po. Mensahe mo sa pamilya ninyong sukaldito? Ayun po. Thank you so much.
Anong ipinangangako mo kay Jobert matapos kang bigyan ng pagmamahal, matapos kang ipaglaban? Hindi ko siya papabayaan and iiwan. Pag tumanda siya, ako talaga mag-aalaga sa kanya. Alam niya yun. Lahat ng family members and what pinabayaan siya, niloko siya. Ako hindi to ako. Alagaan ko siya. Ang mga luha ni Jobert Socaldito sa mga sandaling ito ay umanod sa patungo sa kahapon. 23 years ago, nang dumating sa kanya si Carlo, na dapat pala sana ay kay Rosana Roses ito. Ano ang kwento? Kasi yung tatay niyan, kakilala ko. Friday nung year 2001. Sabi niya, Jobs, baka may kilala kang gusto mag-ampon ng baby. 2 months old daw. Pagkakalala ko that time, si Rosana, si Osa naghanap ng mga, alam mo si Osa, may hindi yan magtulong-tulong. Bata gusto mag-ampon. Sabi ko, tatawagan ko si Osa. Baka gusto yung ampon yung bata. Hindi ko pa nakita si Carlo. Sabi ko, dalhin mo sa Monday para kako. Masabihan ko si Rosana, matawagan ko para, di ba, para masilip niya. Kinagabihan ng Friday, parang napamahal sa akin yung bata. Parang sabi ko, ba't ko papaampon kay Osa? Ba't hindi na lang ako? Para magkaroon lang ako ng sarili kong anak. Tama. I was 40 that time. Sabi nga, life begins at 40. So ginawa ko, na-mention ko sa ate ko. Sabi niya, ba't ka pa ampon? Ang dami mong pamangkin. Ang dami mga apo-apo dyan. Doon lang ibuso. Sabi ko, teka lang naman. Gusto ko may anak ako. Kapag yung mga pamangkin ko, paaral ko naman mga yan. Bakit? Dumating no Monday. Tapos after that, ang ginawa ko, pinayos ko yung mga papers ng bata. Pinabinyagan ko. Yun na. O, yun na. Akin na siya. Gusto ko lang matanong, kung nabuo si Carlo nung gabi na iyon, Jobert, nabuo rin ba ang pagkatao mo? Yes. That was an affirmation na nabuo si Carlo because mararamdaman ko yun. At makikita mo yun sa mga mata na bawat isa na nandoon. At saka even yung anak ko, naramdaman niya na buo siya. Kaya ganun na lang siya lalong kalapit sa akin. The more na naging mas minahal niya ako. At yun ay isang pasalamat ko sa family ko. I owe them that gratitude. Yun lang ang tanging hinihiling ko at ibinigay nila. I can't thank them enough. Of course, si dear God, no? Kasi alam mo naman yan, lagi akong sinusubaybayan yan. Inaalagaan ako ni Lord. Tsaka, of course, kayong mga sumusuporta sa akin who made things possible, who made things easier para maganap ang lahat ng ito, Morley. Isang okasyon na sabi nga ng pinsang kong si Dennis Superficial, unavoidable circumstance, but extra unavoidable circumstance na nag-unite sa amin lahat. Imagine mo may kuya, si Manong, kasama ang kanyang partner. Si Sol, ang ex niya, andun din ang partner who came all the way from Sagada para lang to be in my party. Morley, ikaw, from Manila, Direk Chaps Manansala, si Dominic Rea, si Brian Scott Longboy, na lumipad para makasama sa birthday party ko, Morley. Diyos ko, hindi ko yata na-experience na buhay ko, Morley. Ganun kayo kabait to go out of your way para makasama ako. Kaya ganun na pasasalamat sa inyo lahat, Morley. To everyone. I could say at this very moment na that was my best birthday party ever. Hindi man siya puno ng mga artista kasi walang mga artista, tayo-tayo lang naman doon. Family. Ang mga artista, they are equally important, ha? Pero na-realize ko, mga palamuti lang pala talaga sila. Pandagdag kinang ng party. Pero yung tunay na kahulugan ng masayang pagtitipon, doon ko naramdaman sa Iloilo. Blessings ba ang lahat na nangyari sa'yo ngayong taon na ito? Yes. Even the past years, even yung mga heartaches na yan, I consider them blessings because yun na nag-motivate sa akin to be better, to be stronger. Everything. These are the blessings at naramdaman ko yun this year. Kung hinihiling ko yan, every day of my life, Morley, I just want a comfortable life. I want my son to take, maprotektahan ang anak ko, apo ko, mga kapatid ko, mga lahat sila, everybody, even my loved ones, mga classmates ko, mga friends ko, mga nakatulong man o hindi. I pray for everyone. Paano mo tinutuwid ang mali mo? You have to learn to accept your mistakes. Ang hirap umamin ng pagkakamali. Ako nakakaya ko yung Morley. Once I wronged you, I will reach out to you and I will apologize. Hindi ako natatakot manghingi ng sorry pag nagkamali ako. Kasi katwiran ko, that doesn't make you less of a human being. That doesn't make you less of a person kapag ikaw ay marunong humingi ng tawad. Kaya ako, madali na ako mapatawad ng iba. Kasi mabilis ako mapatawad. Hindi ka natatakot, pero ano ang kinatatakutan mo? Yung mga hinding magandang mangyayari sa mga mahal ko sa buhay. I used to fear death dati.
Ngayon parang hindi na. Pero kinatatakutan ko yung halimbawa, may nangyari sa anak ko, nakunhul, apo ko, yung mga kapatid ko. Yung sana lang yung manageable. Other than that, ang kinatatakutan ko rin, Morley, yung mga sobrang mga literal na mga nangyayari ngayon sa kapaligiran natin. Yung sobrang init, yung mga sakuna. Pag halimbawa nangyari, tapos maapektuhan yung mga anak natin, yung mapilay ang kanilang kinabukasan. Kasi tayo okay na. We've lived a full circle. Hindi nila matupad pa ang kanilang mga minimiki. Kaya nandun sa palagi na dapat safe tayo lahat. Si Jobert po, sa tuwing kami nagkukwentuhan, ewan ko kung ini-etchos ako nito, na ibabato ko raw yung mga tanong at nasasagot ng maayos naman. Ito yung mga tanong na sensitibo. At sa pagkakataong ito, mararanasan niya ang tanong. Subukan mo. Nung kami kumakain ni Jobert Chacal dito ng salad, alam niya ang kwentong ito. At may naiwan sa plato niya na isa sa mga ingredients ng salad. Tinanong ko sa kanya, bakit hindi mo kinakain ang pipino? Ano nga ba ang koneksyon ng itatanong ko sa pipino? Ito yung kwentong matagal nang pinag-iisipan ng mga tao. Totoo nga ba to o hindi? Ngayon lang po yan sasagutin ng kaibigan ko. Hindi kasi during the bus days, may naglabas ng storya, may gumagawa ng kwento. Talagang hindi ko alam kung pa-trending lang siya or what. Na ako daw, gumawa ako ng salad, ng pipino salad, sa dining sa labas. In short, kita na lahat. At tubo-tuba daw ako At ang pagkasulat talagang, yung katang-iisip talaga, ang ganda ng pagka-construct na parang totoo. So, na-outbalance daw ako. Nagkataon daw na meron nakatayong pipino sa silya. So, napunta ako dun sa silya, naupuan ko raw talaga yung pipino, as in, shoot! Grabe yung kwento. Tapos yung katulong ko lang, talagang tumawag doon ng doktor. Na-ambulance ako doon. Tapos papasok na sa kwarto ko, andun na pipino. Halfway, nakapasok nga ang kalate. Tapos, nakakalat yung mga nude photos ng mga lalaki, tsaka mga baby oil, tsaka tissue paper sa kwarto. Ganun ka vivid ang pagkwento. Hanggang sa, ang ginawa ng doctor daw, dinala daw ako sa Capital Medical Center. So, natanggal, naoperahan daw ako. Pero dahil sa patient-doctor's confidentiality, hindi raw nila may pwede ikwento yung pangyayari. Pero naikwento na, So, alam mo yung parang hindi mo alam kung ito ay parody or what. Maniwala ka ba na may mga kamag-anak ako, iba mga doktor, iba mga nurse, teachers, nagtanong. Kumusta ka na, Tuto? Akala nila totoong nangyari. Oh my God, sabi ko, pati ba naman kayo naniwala? Naniwala ba kayo? Nagagawa ko ng salad, pipino salad, sa sala, nakaubo-tubad? Naloka ako, di ba? Pero may mga tao talaga magaling gawa ng kwento. Pero hindi ako na-apektuhan, of course, no? Kasi alam ko naman, it's really fake, super fake, at saka hindi nangyari sa buhay ko. So hanggang yung maliwanag na. Ah, Ang dami mong blessings na natanggap, hindi lang ngayong taon na ito, kundi sa marami pang taong nagdaan. Jobert, may gusto ka pa bang sabihin? Ako, isa sa mga tinuturing kong blessings, yung aming OOTD, vlog namin ito ni Direct Chaps Manansala, ang oras ng opinyon, talakayan at diskusyon na napapanood sa FB at saka sa YouTube at least 3 times a week. I'm enjoy doing this because, you know, syempre mula tayo sa mga sa circulation, wala ng radio masyado, kasi more on discussions. OOTD po, panuorin niyo po sa YouTube at saka FB. I consider that one of my greatest blessings early last year. Thank you, Jobert. Thank you, Morley. So, ang dami naming napag-usapan, ang dami naming napagkwentuhan, isang makabuluhang kwentuhan ng magkaibigan. Ito po, si Jobert Chacal dito. Tunay na kaibigan, mataray, intrigera, pero sa puso, malambot at totoong tao. Salamat, Jobert. Thank you, Morley. Thank you so much, my friend. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan mang panig sa mundo. yun na yun! Hello everyone, this is Mayor Dennis Superficial ng Santa Barbara, Iloilo. Anong pagkakakilala nyo kay Jobert? Si Jobert simpleng tao yan, mabait at saka very generous, of course matalino. Ano mensahe nyo kay Jobert ngayong birthday niya? Jobert, happy birthday and may the force be with you always. Nay, sa patuloy nating pagkasama sa OOTD at sa pagkakaibigang ibinibigay mo sa akin, maraming salamat. Patuloy ka pang magbigay at pagbiyaya sa mas nakararami dahil marami kang pagmamahal na alam kong pwedeng ibigay sa iba. Sir, happy birthday po. Wala po akong masasabi. You're the best po, sir. Parang itinuri na po kitang pangalawang magulang. Parang ikaw po yung mentor ko. Sa araw-araw na laban natin, nabubuhay tayo. Maraming salamat po, Sir Jobert Chacal dito. Happy birthday po. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa
Morley Alinio. Ito ang Tundo.